Nakahanda na ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa patuloy na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan matapos itaas ang red alert status sa Cagayan, Batanes at Nueva Vizcaya habang blue alert naman sa Quirino. Yan ang ulat ni Mary Joy Javier ng Philippine Information Agency, Cagayan Valley. Nakataas pa rin sa red alert status ang mga lalawigan ng Cagayan, Batanes at Nueva Vizcaya at blue alert naman sa Quirino at Isabela dahil sa epekto ng bagyong Emong. Nag-abiso naman ang NIA Mariis sa pagbubukas ng isa pang spillway gate ng dam at ayon kay Engineer Edwin J. Viernes, head ng Flood Forecasting and Instrumentation Section ng Dam and Reservoir Division, alas 11 ng umaga kanina ay nagbukas ng isa pang spillway gate ang dam. Sa kabuuan, 2 spillway gate na ang nakabukas at tinatayang nasa 522 cubic meters per second ang dami ng tubig na inilalabas. Ayon naman kay DSWD Regional Director Lucia Suyu Alan, handa sila at patuloy ang kanilang pagbabantay at koordinasyon sa iba't ibang lokal na pamahalaan. May sapat ding pondo ang ahensya at nakapreposisyon na ang mahigit 72,000 family food packs sa rehiyon. Actually po ay may coordination na po tayo doon sa mga areas na kung saan pupesto yung ating mga equipments. Samantala, upang mapanatili ang komunikasyon, ayon kay Michael Langkay ng DICT Region 2, nakahanda na ang ilan sa kanilang mga kagamitan tulad ng Starlink na may portable generator, mga Wi-Fi modem, communication box at iba pa na dadalhin sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng bagyong Emong. Sa mga biyahe naman ay nagkansela na rin ng flights ang iba't ibang lalawigan para sa kaligtasan ng mga pasahero at nag-issue na rin ang Batanes ng kanselasyon ng mga biyahe sa dagat. Panawagan ng Office of Civil Defense na maging handa, updated at maging maalam sa ganitong may mga kalamidad upang mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Para sa Integrated State Media, Mary Joy Javier, Philippine Information Agency, Cagayan Valley.